Karma hits ICC hard. The ICC's judges denied every motion, appeal, and plea filed by Duterte's legal team, ignoring age, health, and constitutional rights, while Marcos Jr.'s administration facilitated his illegal arrest and unconstitutional exile. Callousness and overreach defined the process. No interim release, no jurisdictional relief, no recusal, no humanitarian consideration. Now the very judges who humiliated Duterte face frozen assets, blocked accounts, and global scrutiny. Karma is not abstract. It is real, immediate, and undeniable, proving that tyranny and overreach always rebound on the enforcers. It comes to online banking, itong sanction ng US sa ICC ay pipilay talaga sila sa kanila ng malala. Pero meron silang workaround dito, no? Yan nga yung paggamit na lang ng cash. Ay so kung sino man itong mga nagbibigay ng pera sa ICC dahil sa tingin natin ay sinungalingalan ng pera yan para patuloy na i-hold si PRRD sa selda or sa detention facility nila, di ba? O ay baka naman mali-maleta na lang na pera ang dinadala. So pakinggan muna natin ang iyak-iyak ng babaitang impact ang yawa, pwede naman natin mura. And dahil hindi naman siya Pilipino, pero syempre gigil match tayo. Okay nang ino ka, deserve mo yung lahat na yawa. Pang voice ka sa kinabuhi ni Tatay Digong. Let's listen sa babaitang parang mas maganda pa ako. Sino mas maganda sa amin mga kababayan? At sino ang may magandang kalooban sa aming dalawa? Yun bang survey? Yun bang survey natin kung sino mas maganda sa amin in and out. Oh, let's play. Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States, so preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the worst part. For me, I don't have, I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy
flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of International Criminal Court is for humanity. Tama ng kaplastikan. Okay. So yan ang nangyayari kung ang inyong korte ay bayaran. Tama? Kasi tumatanggap sila ng pondo. Kumbaga, hindi, magiging bias. Kung binayaran ito ng mga magnanakaw sa Pilipinas, para nga ikulong si Tatay Digong, anong mabibenefit nila aside from the prestige, right, na hawak nila ang isang Pangulong Duterte? Magagastosan sila sa, 'di ba, sa pagkulong kay PRRD, yung pagkain, lahat na pangangailangan dun sa loob, even yung gastusin sa kuryente, tubig, what not. So siguro tumatanggap nga sila ng donasyon. So kapag ganyan, katulad nga Japan yata ang biggest donor ng ICC. Paano kung merong taga-Japan na dapat nilang ikulong at magsiserve nga raw sila sa humanity? Pagsisilbihan nila ang sangkatauhan, kailangan nilang ikulong ang isang kriminal sa Japan. Paano nila yun? Paano nila ikukulong kung donor nila yun? Paano kung mag-request ang Japan? Ay, no, ikulong itong Yakuza or whoever this is. Wala kayo ikukulong or hindi namin kayo bibigyan ng donasyon. So, pinilayan ng US, kung kayo ay korte na totoong nag-a-uphold ng hustisya or what, hindi nyo yan dadanasin. 'Di ba? Kung kayo ay matino, kaso nyo hindi Marami kayong nakakalaban. Buti sana kung banta sa sangkatauhan ang ikukulong nyo. Baka mamaya yung isang tao ay mag-iimbento ng bomba na hindi lang isang barangay ang kayang salantain, baka isang klase ng bomba na pag pinasabog ay buong country ang lulubog sa dagat or something. Or malalason ang hangin ng isang malaking bansa or maybe a continent, then maybe dapat yung ikulong dyan sa ICC. Ay si Tatay Digong, 'di ba, na pinilit lang niyang isalba ang Pilipinas sa mga demonyo at sa mga sindikato ng droga, nandyan sa inyo. Hindi inyo man lang inaral na itong gustong ipakulong sa inyo ay ano ba talaga ang kanyang ginawa. Hindi natapos ang presidency ni PRRD na mababa ang ratings, ang taas ng ratings ni PRRD. Walang makatapat, 'di ba, sa trust rating and approval rating ni Tatay Digong. Walang nakatalbog. Singiwi, lagpas kalahati pa lang ng termino niya, laos na. Isinusuka na ng taong bayan. Kung totoo yung binibintang kay Tatay Digong na siya'y masamang tao, mamamatay, umuubos ng mga inosenteng Pilipino, 'di ba? Or nagpapatay dahil gusto lang niya, ay isusuka si PRRD ng mga Pilipino at ikahihiya. So, hindi nga kayo yata nag-i-investigate? Or maybe wala silang pakialam kung ang ipakukulong sa kanila ay out of political conflict or political rift or what? 'Di ba, pamumulitika lang. Wala silang pakialam kasi baka mamaya nga dahil sa datong siya daw hindi raw siya sanay ng mga online banking, yung kanya daw mga kasamahan, she speaks for her colleagues daw na hirap ngayon. Kasi hindi na yung kanya daw account na freeze, hindi na daw niya maggamit. Ay gaba, demonyo. Tama? Sana magsara na kayo, sabi ko nga i-abolish na yan So, sino pa kaya ang tutulong sa isang nakakahiyang korteng katulad ng ICC? Sino ang mga demonyong susuporta pa dyan? Kasi bibigyan nila ng cash yan
para maging fully operational. Kung magsasara ang ICC dahil ayaw na nilang magsipagtrabaho. Sabi ng babaita kanina, kaya lang naman, yung huling sinabi, di ba? Kaya lang naman ako nandito hindi para sa paghahanap buhay or para kumita. Taga Latin America siya, hindi naman siya taga Netherlands eh. Nandito lang ako para pagsilbihan ng di ba, ang mga tao. Tapos ganyan, mahihirapan ako sa pamumuhay ko dito sa the Netherlands. Ay, wala akong magastos. Ay, hindi, uwi na lang ako sa Latin America. Sabi ng mukhang bakla na, Gaba! Merese! Deserve mo yan. Hindi raw siya makabili ng plane ticket. Baka gusto nang umuwi sa kanila sa South America. Magsara na kayo at palayain niyo si Tatay Digong bago kayo magsara, mga buwisit, mga demonyo kayo sa lupa. Tama?